Hello mga Mari, samahan niyo naman ako sa aking ganap ngayong araw. Araw na naman ng Lunes kaya mag-isa na naman tayo dito sa bahay. Kaya bisi-bisihan na naman tayo sa pag-aalaga ng ating mga hayop. Una, pinapakain ko muna tong mga alaga naming baboy. May nilaga pala akong bani ng saging kahapon at gagamitin ko itong panghalo sa inahing baboy para makatipid naman ng kaunti. Nakita ko sa YouTube na pwede pala na hindi nalagain kaya sa susunod, pagkatapos gutay-gutayin, ipapakain ko na agad para less hassle na rin. Pero itong mga fattening namin na baboy ay naka-pure feeds, kaya naman buslot permi ang bulsa. Pero ngayong buwan ay mababawasan na to ng 2 kaya makakaminos gastos na kami. Sipag at tiyaga lang talaga para makatipid tayo. Dati itong inaying baboy ay nasa bandang ibabaw ng bahay nakalagay. At kung kainan na ay kailangan mo padalhan ng isang balde ng pagkain at tubig. At nabibigatan talaga ako kaya naisipan kong ilipat na lang dito malapit sa mga baboy para isahan na sa pagpapakain. At may tubig na rin dito, kaya di ko na kailangan kargahin ng malayo ang balde. At habang kumakain sila ay nilinisan ko muna itong mga dumi nila. Sa 4 na baboy na to, may isang nagtatai siguro sa katakawan niya kaya nagtatai siya na sobrahan sa pagkain. Pagkatapos linisan ay binanlawan ko ng tubig na may Zonrox. Bali-balita na kasi sa baba na umabot na daw dito sa balingsag ang sakit ng baboy. Sana hindi maapektuhan ang aming baboy. At pagkatapos ko pakainin at linisan ang mga baboy ay sinunod ko naman itong alaga naming kambing para makakain na rin sila. Kay ako raman isa din kanina lang mga hayop akong kalingawan o katiman, dala na pod exercise ba. Kay madugay-dugayan pa ditog uli akong bana kay pag human og hatod sa mga bata sa eskwelahan, modritso na pod siya pagbayad sa kuryente mo nang madugay pag ito siya uli. Siya man gud unta nakatuka sa pagatiman sa baboy. At dahil nag-request ang aming Kuya Pau Pau na kung pwede sana alas 7 pa lang ay nasa school na sila. Pagalitan daw kasi siya ng kanyang teacher dahil palaging late. Kaya naisipan namin na pagkatapos mag-prepare ng mga bata ay ihatid na agad sa school at ako na lang muna bahala sa mga alaga naming hayop. Nung first week ng klase ay siya pa rin nagpapakain sa mga alaga naming baboy. Pero napansin ko pagdating niya galing school ay nakakalimutan na. Kaya pas mo ang labas, Diyos ko day. Kaya ako na lang, sige lang, kaya pa naman. Bahalag malupog ini kagabi, ang importante makabangon paghihapon og sayo. Konting sakripisyo lang naman to compare sa nagbabalat talaga ng buto para mabuhay at masustentuhan kami. Salamat po, amping kanunay. Mao din niya akong baging area. Kani akong gipang baging kana siya mga talong. Nanurok na untang uban ana kaso lang nakoy nakita nga nay siglupad-lupad ug nay ulod nga gakaon sa mga dahon mo nga balik na sa kog uno. Gipunlaan na lang nako tong mga nangamatay. Pati ang dahon sa pikchay ug ang dahon sa atsal. May gani kagahapon kay nakalaag among kumpare og ihang giisprehan og Magnum. May lang unta makasurvive na ning uban ani. Ug wala na pud koy nakita nga mga insekto nga galupad-lupad ug gakamang-kamang. Ug kay naa lagi nagalibanga nga baboy ani mo nang gipakaon ako og dahon sa bayabas kay nagsend man akong bana nga pwede day sila pakaonon og dahon sa bayabas kung magkalibanga. Ug diri na lang tama na atong sugilanon kung nabot kag tan-aw sa katapusan. Salamat po, amping kanunay. God bless.